Nako, patuloy na talagang nagba-viral at sikat na sikat itong si Senator Erwin Tulfo sa kanyang masasabing kamangmangan. At nako, dami ho. Marami ho mga abogado, marami tayong nakakausap at bawat individual na nagulat po sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo na kung saan ay sinasabi niya, pwede raw po na baluktutin, labagin, huwag sundin ang batas paminsan-minsan para lang mapasaya ang taong bayan. So, yun ho. Pero yan po ay mali kasi pwede mong itumbas ho yan sa tinatawag na extrajudicial. Dugtungan mo na lang kung anong gagawin mong krimen. Extrajudicial killings o ano. Kasi, di ba, yan nga pinag-usapan at akusasyon nga ho rito kay dating Pangulong Duterte na kung saan nagsagawa di umano ng mga extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya't naharap po siya sa kaso, diyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. Pero dito ho, sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo, talagang ang sinasabi, maling-mali. Maling-mali. At ito ho, sa katunayan, ito pong si retired Court of Appeals Associate Justice Loida Kahulugan, nagsabi ho, misleading. Mali ka, Senator Erwin Tulfo. Retired justice ho ito, nagsasabi At ito po ay may K at alam niya po ang batas. Kasi, di ba, ang sabi ho niya parang hindi maganda at hindi tama na mamutawi yung mga ganitong pananalita galing po sa isang mataas na opisyal ng gobyerno o isang mababatas, lawmaker, tapos lawbreaker. Di po ba? So pakinggan ho natin mga kababayan. Ito pong si retired Court of Appeals Associate Justice Loida Kahulugan. Ito po ang pahayag niya. Kaya meron tayong mga law. Now, doon sa statement that we can bend the law to please some other people, in the first place, sino yung some other people? Okay. I don't think na he is referring to taong bayan. But nevertheless, as I have said sa beginning ng aking comment, Duralex sed lex. Ang effect nun sa mga hindi masyadong nakakaintindi, hindi nakakaalam, yun na nga, na ay pwede pala it is comfortable for me to do these things to do this thing kahit na mali, kahit na against the law, pwede pala. Which is mali nga yun na statement. I would say it's misleading. It is a misleading statement. Kasi tama yon for the ordinary people hearing that and coming from him, coming from somebody whom we have placed in that hallowed hall, diba? Parang akala nila totoo yun. Pero mali yung statement na yon. As I mentioned, Duralex sed lex. The law is harsh, but it is the law. Okay. Inagrihan niyo ni ma'am? Inagrihan niyo statement ni Tulfo, ni Secretary mismo ng Justice na si Boy Rimulya? Well, I'm speaking as a lawyer. I'm speaking of what I have learned. Well, kung Secretary Rimulya agreed to that statement, well, that is his opinion. But I believe that is not the law. Okay, so napakinggan nyo naman ho mga kababayan. Sabi niya, misleading. Mali. Maling-mali ho. Ito pong pahayag ni Senator Erwin Tulfo. At yun nga, di ba sabi, di ba, merong ang kasabihan mga kababayan at may sinasabi, ito po isang Latin legal na pananalita, di ba sabi ho ni Justice Kahulugan, Jura lex sed lex. Yun ho. Ano ibig sabihin ho niyan? Ito po yung Latin, The law is harsh, but it is the law. Yun po, mga kababayan.
Talagang ganun ho. At, di ba, madalas ho natin napapakinggan yung mga ganyan, di ba? Yun ho. Ewan ko lang ho, bakit nasabi ho kaya ni Senator Erwin Tulfo, di ba? At sabi nga ho ni Senator Marcoleta, no one is above the law. Pero wala ho yung sinasabi, sometimes you have to bend the law. Wala po ito. Kaya nakapagtataka lang ho, mga kababayan. At di ba, bakit nabanggit ho ito ni Senator Erwin Tulfo? At baka siguro akala niyo ho nagbo-broadcast pa ho siya na magsagawa ng mga ganyang komentaryo kasi sabi ho ni Justice Kahulugan, sa isang senador, narinig ho natin sa kanya, parang mali at hindi tama, misleading. Pero pwede ho siguro na maunawaan mo kung ang magsasalita ay isang pangkaraniwang mamayan na yung parang masyadong nadismaya dahil sa kanyang frustration, pwede niya nasabi yung mga ganon. Pero isa kang mamabatas, lawmaker, hindi po ito pwede. Bagamat kaya ang sinasabi ko mga kababayan, wag po natin tutularan. Mga kababayan, ito hong mga sinasabi ni Erwin Tulfo, Senator Erwin. Dahil sa mali po yan. Yun ho, kumusta ho yung mga butante ho nito? Nagsisisi ba kayo? Mga kababayan, nagkakalat po sa Senado. Di po ba? Yun ho, isang uri ng pagkakalat ho yan, At ang akala ko siguro nasa radyo po siya. Hindi po. Dapat ho ay maging maingat po yung pamumutawi o yung mga salitan na mamumutawi sa iyong bibig. Di po ba? Kasi tinitingala ka nasa isa ka opisyal ng gobyerno. Dapat hindi po ganon. Di po ba? So, kayo ho sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, ano po masasabi niyo ho rito? Sa sinasabi ho ni Senator Erwin Tulfo na paminsan-minsan pwede raw natin, sometimes you have to bend the law. Yun ho. Pero sabi po ni retired Justice Lloyd Kahulugan, Duralex and Lex, the law is harsh but it is the law. Yun ho. Sabi naman Senator Marcoleta, no one is above the law. Yun ho, mga kababayan, talagang grabe ho, At talagang ito po ay itong mga naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo, habang buhay na po itong nakadikit sa kanya. Mr. Bend. Ako talagang mahirap po. Pero sa ngayon, ano ba pwedeng mangyari dito po kay Senator Erwin Tulfo? Pero meron po silang tinatawag na parliamentary immunity, mga kababayan. At wala ho. Hindi ho natin pwede na papanagutin ho ito, Or siguro pwede kayong mag-file ng complaint sa Senate Committee on Ethics. Pero yun lang ho. Pero yung parliamentary immunity, meron sila na kung ano man yung kanilang mga ipagsasabi o sabihin sa panahon po ng sesyon o ng hearing diyan po sa Senado ay hindi po sila magiging liable. Pero kung hindi man sila maging liable sa batas, magiging liable naman siya sa mga botante sa susunod na eleksyon. Pag-isipan niyo namang mabuti, mga kababayan. Ultimong itong si Senator Robin Padilla, sinita rin ho siya. Hindi po nakatiis, di po ba? At ginagamit sa mga kung ano naman pa-English, pa-Islang, mga kababayan. Di ba? Ang dami ho, yung sa mga nakarang hearing lang Sino ba yan? Yung contractor, yung Mina Jose, na kinukuha niyang contractor para ipagawa yung kanyang terrace o veranda sa Senado. Biro mo, kukuha ka pa ng contractor, papagawa mo lang terrace o veranda. At sa katunayan, iiwanan nyo na rin naman yan, yung opisina dyan sa GSIS building. Dahil sa, di ba, malapit na matapos yung bagong gusali ng Senado. At dun ba ay kumuha ka ng contractor, nagpa-bidding ka ba? Di ba? Ang Senado ang gagastos niyan Dapat may bidding. Di ba? So, yun ho mga kababayan. Tapos sigaw-sigawan yung Mina Jose, kawawa naman. Pero bilib ako sa babaeng yun, na hindi siya
Hindi siya umiyak o ano, hindi po siya natinag sa mga paninigaw nitong si Senator Erwin Tulfo. So, ilan lang ho yan sa mga insidente diyan po sa Senado at ang pinakahuli ay itong sinasabi niya na pwedeng lumabag o baloktutin ang batas paminsan-minsan. Mga kababayan. Well, tignan ho natin, pero may binabanggit ho siya na yung ang parang, di ko alam kung nabigla ho siya, ang sabi niya, it was just born out of anger na I said na bend the law to please the people. What I meant was bend the law for humanitarian reasons. Yun po sabi niya. Yung ang kanyang paglilinaw ni Senator Erwin Tulfo. Okay, so, ganon. Ganon ba? Sige. Sa presinto ka na magpaliwanag. Di ba? Nasabi mo na. Wala na. Hindi na pwede na, wala na. Hindi na pwedeng kung anong baguhin at wala nasabi mo na. Di ba? At kayo ho, taong bayan, ano po masasabi nyo rito? Ano magiging pahayag nyo rito? Kasi parang nagugas kamay siya, no? I didn't say na we have to break the law. Violate the law. So yun po yung kanyang paglilinaw. Hindi mo sinabi yung salitang break the law or violate the law. Sabi mo, bend the law. Ano ba ibig sabihin ng bend the law? Sige. Hanapin natin sa dictionary. Yung bend. Ano ibig sabihin ng bend the law? Okay, tignan natin. Of the bend the law. Sige. Tignan natin, sa diksyonaryo. Bend the law means, to use the law in a way that suits your own purpose. So, usually done by twisting the rules just enough to gain an advantage but not so much that it becomes an outright illegal act. So, yun ho. So, well, kanya-kanya ho yan. Pero parang ganun na rin ho mga kababayan. So, misleading. Pinaka-tama yung sinasabi ho ni Justice Lloyd Kahulugan, misleading, mali. Itong naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Okay ho, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, kayo po ano masasabi niyo ho rito? Mag-komentaryo na po kayo. At huwag niyo rin po kalimutan na i-like at i-share sa mga bago lang po sa ating channel. Subscribe na po kayo. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.